Taong 1992 dahil naipasa na nga po finally yung Magna Carta for persons with disabilities. That's almost 3 decades na, sir, no? Pero napakalami pa rin po ang nagrereklamo na wala pa rin po silang accessibility. For example, imagine 3 decades na po, bakit na parang napakasimple kung tutuusin na bagay na kaunti lang naman yung halimbawa, gagastos na budget dyan kumpara mo sa mga flood control projects, ano? Hindi ka naman gagastos ng trilyon para makapagpagawa po ng mga access paths. Oo, para po magamit sa mga gusali, pampublikong ramp, pampublikong gusali, mga terminals po. Ano po yung naging gap po dito? Ano po yung naging problema? Kawalan po ba ng budget? Political will po ba? Oo, siguro bago ko sagutin yan, gusto ko na ibigay yung background dyan. Malaki po ang epekto ng accessibility sa sektor ng may kapansanan. Marami po sa amin ang walang trabaho, marami po sa amin ang hindi na mag-aral, kasi po, sa simula pa lang na sila ay nagkaroon ng kapansanan, lalo yung pinanganak po na meron pong may kapansanan na, pag wala kang accessibility facility sa mga schools, hindi po nakakapasok. Makapasok man sila, abot lang ng elementary. Ngayon, pag sila ay lumaki na, yung employment na problema nila. Kasi natapos nila. Kaya nga yung accessibility, malaki hong hamon sa amin. Ngayon, ang tanong dyan, anong pwedeng gawin ano bang problema ng gobyerno? Bakit po hindi na-implement? Nung ako po ay nasa MMDA pa, noong 2022, ako po ang naging head ng task force on accessibility. At ang isa po dyan sa mga ahensya na dapat responsable sa pag-implement ng accessible facilities ay ang DPWH. At ang DLG at ang DOTR. Ngayon po, pag nag-inspect po kami, karaniwan po kasi hindi na involved sa inspection ng facilities ang mga may kamansanan. Correct. Ay, nako. Siyempre dapat kayo yung nagtetest. Kaya ang ginagawa nila, they just assume, ito kailangan nila. Ngayon, inilagay nila yung facility. Pag ginamit na namin, hindi na namin magagamit. So useless yung facility.